Good morning mga Lodi. Ngayon, pag-usapan natin ang KYC kasi alam ko marami sa inyo ang nag-aalala dahil nga hindi pa nagki-KYC at may mga iba-ibang issue kayo about dun sa KYC. So ngayon, nag-run ako ng poll dito sa community at nakita ko mas marami yung nag-KYC, so 138 votes. So, try nating i-check kung ano yung update dito sa KYC. Pero bago yan, dapat nating maintindihan na yung process ng KYC is nasa testing phase pa lang. Ang goal talaga ng KYC is magkaroon ng mass KYC. Pero para magawa yung mass KYC, kailangan dadaan siya sa testing phase. Kaya nga may mga 100 muna per country. Ngayon dumadami ng dumadami. Tapos syempre, may mga affected dun. May mga bugs dun. So maraming mga ganung bagay kasi nasa testing phase pa lang tayo. Pero ang maganda dito, inaayos nila. Ngayon nagkakaroon na tayo ng mas madami mag-KYC. Pero expect natin na yung dumaan sa KYC, merong experience na kakaiba. Katulad ng nag-submit ka pero 5 months wala pa, under review pa lang, part yan ng bug. At alam ng city na merong mga ganong instances. Ibig sabihin pag testing, part tayo na tumutulong or ini-explore or inaayos itong KYC application. Ang kagandahan nga dito, meron tayo na kung saan nagtitest dun sa application bago gawing mass KYC, di ba? Kasi kung mass KYC agad-agad, di pumalpak, wala na, di ba? So, ang ginagawa nila is step by step para ma-check nila kung ano yung mali, kung ano yung dapat i-resolve bago mag-mass KYC. Ito ang maganda, merong update. Pag pumunta ka sa Twitter, is there a daily limit of KYC slots? Question from Pioneer. There is no daily limit for KYC slots. For the majority of the network right now who are able to apply for KYC can apply anytime they would like. So, possible na pala yun na yung mga nag-apply for KYC or nabigyan ng slot tapos hindi nakapag-KYC, pwede kang mag-apply. Majority, sabi niya dito, karamihan sa network ay pwede nang mag-reapply. Punta ka lang dun sa application, i-check mo kung may option sa'yo mag-reapply. Pero sabi niya dito, hindi lahat. Kasi nga, may mga pioneers pa rin na kung saan hindi maka-apply due to different corner cases of complexities. Pero dapat nating maintindihan, hindi lahat. Majority lang, pero okay lang as long as hindi affected yung account mo or hindi affected yung pagmamine mo or pagkukuha mo ng mga reward. Pero ang sabi naman dito, ginagawa nila ng paraan para mawala yun, ma-unblock yun, para lahat ng mga pioneers ay pwede nang mag-apply for KYC. So, in-roll out na nila, sinasabing mass KYC. Pero expect pa rin natin mga Lodi na may mga bugs, may mga errors na nangyayari. So, kung ikaw ay naitapat dun sa error or dun sa bugs or dun sa basta yung problema na nararanasan ng mga pioneers sa KYC, then natural lang yan. So, dun naman sa part ng Yoti, wala kasi akong mabasa concerning about dun sa Yoti. Pero ang expect ko dito sa mga nag-send ng kanilang information dun sa Yoti app, alam ko mauulit sila. Sa aking opinion lang, okay? Parang mauulit yung mag-KYC kasi nga ibang application yun eh. So mas complex kung ang gagawin nila is i-export nila yung informations from Yoti papunta dito sa KYC solution na meron sila. Mas mahirap yun. Yun yung opinion ko. So baka uulitin yung mag-KYC. Tapos eto pa sa mga minors. Alam ko, nakita ko yung may mga comment about sa minors. Meron sa mga minors kasi nabanggit na yan ni Dr. Nicholas. Pero dapat nating tandaan na inuuna muna natin yung majority. After that, pag na-KYC na siguro lahat-lahat, nagkaroon na ng upgrade na ayos na yung KYC solution, pwede na siyang makapag-mass KYC. That's the time naman pagtutuunan nila ng pansin yung solution para sa mga minors. Okay? So, gusto ko lang ulitin to kasi minsan excited tayo na parang mag-open. Mainit na para convert natin yung mga Picoin natin into cash. Siguro yun ang plano nyo. Pero dapat nating tandaan mga Lodi na nagbe-build tayo ng project na hindi speculative or yung price is hindi nagbe-base sa speculations. Maka-build tayo ng mga applications na kung saan ginagamit talaga ng mga pioneers. Ibig sabihin, tataas at tataas ang value ng Pi Network or ng Picoin. Marami sa inyo medyo nawawala na ng pag-asa dahil di kayo nagki-KYC. May nabasa ako din na tinatamad na siyang magmina. Pero sabihin kasi mga Lodi, ito isang project. Ang Laika app nga, di ba? Ang Laika app is dito lang sa Pilipinas yan. Pero nagawa niyang makipartner sa mga malalaking companies na mag-invest sa kanya, na gamitin yung gem pambili. Paano niya nagawa yan? Ang kanyang audience or ang mga gumagamit is karamihang mga Pinoy. Kilalang companies pero in-accept nila ang tinatawag nating Laika gem. At hindi pa yan cryptocurrency. How much more na meron kang ecosystem. Ang Pi Network ay hindi
hindi lamang application lang eh. Project isang cryptocurrency na kung saan maraming mga application inside the network na pwedeng gamitin. Pag marami ang tao, andun yung mga businesses. Isipin mo sa mall, bakit dun lahat? Bakit andun lahat ng mga stalls? Andun lahat ang iba't ibang tinda? Andun lahat yung business? Kasi nga andun yung mga tao eh. Kung saan andun yung tao, dun yung business. Kasi andun yung kanilang potential customers. Now, i-check mo ang Pi Network. Yung community pa lang, may value na. Pwedeng sabihin na yan ng Pi Network, bago ka pumasok, mag-start ka ng business mo dito, kailangan mo maging isang pioneer. Okay? So, Laika Gem, nakita nyo yung video na ginamit ang Laika Gem pambili ng sasakyan. Ford ate yun, di ba? So, kaya nga importante na mag-build tayo ng mga applications na kung saan magdadrive ng price ng Picoin. Ayaw natin yung applications na extrinsic, external motivation nang gagaling. Bakit nila ginagamit? Maraming ganyang project sa crypto. Bigyan ko kayo ng example. Dito sa Axie Infinity ngayon, maraming umaalis na mga streamer. Dati ang daming nag-stream sa Axie Infinity. Maraming naglalaro. Bakit? Magandang kitaan eh. Okay. Ngayon na bago yung reward system nila. Ano nangyari? Maraming umalis. Tignan nyo, maraming nag-quit ng mga streamer or nagpo-promote ng Axie Infinity kasi nga, konti lang yung nakukuha nilang reward. I-compare mo dito sa Mobile Legends na applications. Kahit walang reward, andun sila naglalaro. Buong araw naglalaro yung mga kabataan. Nakakakuha sila ng mga bagong players. Bakit ganon? Kasi nga, yung application, may personal motivation ang bawat isa. Yung isa nag-i-enjoy. Yung isa naman, gusto nilang panuorin yung sikat na streamer. May mga personal na dahilan sila. Okay, yun yung intrinsic, internal motivation na ibibigay ng application ng game sa kanila. Kahit walang reward galing outside, naglalaro pa rin sila kasi nga nag-i-enjoy sila. Yun yung ine-emphasize ni Fan na gustong i-create ng mga applications dito sa Pi Network para kahit walang reward ang mga tao, pupunta pa rin gagamitin yung application na yun kasi nga may personal motivation sila. Okay? Nag-i-enjoy ka eh. Ginagamit mo, nagagamit ko to eh. Katulad ng Lazada, katulad ng Shopee. Ginagamit mo mag-purchase eh. Kailangan mo eh. Paano pa makapag-build tayo ng ganyan ng maraming application dito sa ecosystem ng Pi Network? Doon, makikilala ang Pi Network. Okay? So, dapat nating maintindihan yan mga lord. So, ayan lang. Masasabi ko, kung gusto mo maging part ng project na to, okay, push lang tayo. So, may magtatanong pala sa akin about dun sa meet and greet event dun sa Manila Hotel. So, i-message nyo lang si Saldi's Cafeteria kasi sila yung lahat na nagpa-process. Okay? At magre-reply naman sa inyo yun kung gusto nyong sumali at mag-register. Punta lang kayo sa kanya. Kasi sila yung nag-organize niyan mga lodi. Okay? So, maraming salamat. Ako si Torogi and thank you so much for watching. Bye.